Sige, bayaran mo kung ano mo na bayaran mo sa nearest ask ko, balik ka, 2 to 3 hours po, para dahil lang po sinta-disconnect. Only if kung nagkaroon ng consumer, dumaan sa disconnector na, Eh, hindi mo nangyayang pagpupunta sa babayan. Dapat po, Kung dahil yung babayan ang consumidores, yung sige na tulad na, or mandatory na maharap ng kaya. dahil naman po, hindi ka naman mahal at kipriyas, at kaya nga nila para, babayad niya ako, sige, natin sa kaya ng So, gusto sabihin yun, manalagan ng zero scan. Kung nagkaroon ng consumidores, kung nasa disconnector na, Pag may pagbayad po. mabayad po. Papagulangan nyo lang kung mabili. Papagulangan. Di ba, so, ano po, sana po na-explain po. Okay naman yan. Dahil na araw talaga na sitwasyon. Pero dapat, meron ka mong mag-ganap ng connection fee. Ang nangyayari, may katawag kay grace period, tapos isi-charge ka rin connection fee. Hindi pong issue, I am not very particular po, but take note po po so that I can raise all this. I am here as part of the board of directors ng Alego. Pwede ko po ini na erase and Paki-check natin kung bakit ko na ako i-specific stories kayo, na puno na akong matitipon. Nang mabigyan ng naman sa rin. So actual policy din doon, na yung matrace out kayo. But sa kuya man po talaga, for fairness and factuality and transparency, tayo po pitamaris issue na tayo po talaga pitang ano-araw kayo. Kasi kakao, i-raise ko ini sa board ngayon, naman po ako maliwanag kasupong sa kuya without a factual basis. Tama po ano po ako kayo na makihuron sa sa board. Yan sabi na, director, okay yan na 3 hours, pero wala nyo time to pay, then hindi mo charge ka rin connection fee. Actually, 24 hours na lang gusto ka pag magsagat ka eh. Kung sabi tabi, attorney, kung nakabayad within 3 hours, mabayad mag-ira. Kung mabayad mag-ira. Charge ka kaya rin yung connection fee. So actually, na iba ng actual na Kaya pagpapalito. wala actual na pagpupol. Mr. Chair. For your clarification lang po, di ba po kailangan nila na-charge nila ng connection fee? If the consumer nagbayad, di ba po kami nag-charge nila ng connection fee? Way back during the upper time, talagang hindi po yan sa upper na actually ako, nasa partner lang before, experience ko talaga yan, na nag-iwan talaga ako sa partner. Na ako, sinignificant pay per connection, na hindi naman kami pinalitan. So, sa lahat po talaga yun. Hindi man pwede mag-6 connector, yung connection fee, if they man po siya nakasulat. And may right na po and authorized na pwede mag-similar na connection fee is only a legal person. Sa ano po? Bayad nyo duman, manuman sa, may charge na connection fee. Bago man direct na sa paraputol. Nangyari ka ko yan. Nangyari. May tuwan na sa Okay, Madam, with all in due addition respect po, sa kung nangyari man natin na nagyawag tuman sa chat, kaya makahirap ito lang. Pero ikaw po ang buhay ko kaya nagpapag-reason ka mo, nagdaya ito ang consumer. It happened to me personally. Secretary Officer, for the record, request the specific time to put on record but transcribe because is specific doon sa issue sa connection for the record. so recollection fee is only entitled doon talaga sa actual Sa pinutulan. sa pinigulan. Di ba po? So before, siguro sir, kung hindi ako nagkakamali, di ba nagkaroon kita ng transition, Apple, then doon na rin po si Aleco. So, pag start po ni Aleco, di ba yung record from the Apple, sa baseline, may mga time doon na naging disconnected yung account ninyo. Kasi kagagawan before ng JERA, na pinutulan ka sa papel. Where in fact, hindi ka man talaga naputulan. Kaya kami, during na paglaog na ni Aleco, na ilig sa baseline, yung account nyo po is disconnected. That's why nasingin pa po ni Aleco ng 2024. Ganun po ang nangyari. Kasi experience din po yan. So, ngayon, medyo okay naman po, and then, clear na po ang sa records, and then, bigawasan na po talaga na araw yan na mangyari. So, date na lang po ang araw na case, and then, paditip na po yan na naayos niya. So, we assure, nadayin na po yung mangyayari na about po ang issues sa financial na kaituan para mabayad si consumer, mas nadayin na po naputulan, direct payment, mabayad. Kasi po ito sa nangyayari sa amin ng director na may mga korupsyon nangyayari po sa luwas. Ito po, suga po na issue, kaya rin po natapos or na-end po ang JERA dahil po sa mga issue na illegal
pagsingit po ni Daling connection fee. Pero ngunyan po, actually po sa ito, sir, everyone, Mr. Chair, mga gusto po sinabi po ng LGU mga heights, na ang reconnection fee is only for disconnected MCO. Presenting ako sir. Ano ang time frame ka Aleco para i-reconnect ang disconnected na? Okay, so, Ano kami mga baka may pinag-update na tulong ano, dahil pa na kuna, dahil pa na yan. yun yan, sir. So, yun ang talagang dilemma din nun yan. Kasi, ang tamang process talaga is the standard time is 24 hours. Within 24 hours ka para reconnect na rin. Kaso minsan, sir, talaga, like, ano na, nag-assign pa lang po si Aleco, talagang kulang mga sa resources, service vehicles, sa personnel. So, may mga times na delay siya. Especially, halimbawa, kung may na-aldaw, may nakutulang kami, specifically sa barangay 1 na nakakay. So, what if 100 MCO for that day ang naputulan? So, magkakaiba ko na talaga yung problema minsan sa alas na po ang oras. Pero kami po, arap sa kuya, na para talagang tigakato po ang technical department dito. Sabi ko, makasumbong sa consumers, kailangan dito mag-double time para ma-reconnect po yan. Kasi kay Juan ng panindigan, na dapat 24 hours sila, kalagpas ng kita, pero kapag sana si Man. Please let the second officer. Thank you. Madam, Director, I would like also to take this opportunity ako naman sa Lancaw. Nagbarayog na kita kan mga metro sa Lancaw. Gusto ko ihapot kung nagagamit ka ng teleskopyo, kapag kanindo accurately nang hiling kung pila sa konsumo na Lancaw na. And then, paano man ma-check ang consumer, mag-iuman ang ganda. Hindi ko Lancaw na. Pitisip ko, mga bakal mo nila kung teleskopyo tangan yung accurate na mga hiling ko man sa Lancaw na po sa mga metro. Natagal po ito. Anong process natin? Thank you. Thank you very much for the concern na gawa sa policy. Actually, ako na naman po kayo sa sitwasyon, sa financial situation ng Aleco. Nag-take over po kita sa APE, zero. Then ay sa ACMA, which I was the proponent ayaw ng APE, dahil nga it failed the primary purpose of the concession agreement, which is to rehabilitate Aleco and make it financially viable. Yan ang pinaka-primary purpose ng CA. But evidently, as records will show, di po nangyari itong pag-rehabilitate kan Aleco. In fact, utang taka ito pa na dapat na-solve kang concession agreement, which was pegged at 4 billion, then nagbalon pa nga ni sa 5 billion. Aram ni Kagawad Adonis, nag 1 billion na interest. So, nag-take over ang Aleco, nyaon po sa utang. Dahil man po yan nawawara. Nagpuon kita, may utang, dahil kwarta. Kaya ang Aleco po, in its current status, daro po manok na dalawang kahig, isang tuka. Yun po ang current financial situation kang Aleco. Yun po, ang ibig sabihin, whatever we get and we collect from the MCOs, yun man po ang tigagamita to pay our power bills and our operational costs. Kaya, araman baga nila operation kang cooperative, dahil man po dyan na non-profit baga po kita, gabos po yan na ibabalik sa satuya. Alagad, sa operation ta, nagkakaigwa kita ng systems loss, kanagpun kami, 29% kayo dito, ibunman 29%. Ang allowable na itigbabalik sa MCOs is 10.25%. So, I will take this opportunity to explain to you kung paano nalulugi ang Aleco every month, every year. For example, ang systems loss ta ay 29%. Ang allowed kang ERC to collect from the MCOs is 10.25%. Iyo po, i-minus mo sa 29 minus 10.25%, 29 minus 10 na lang ngayon, we will have a 29 minus 10, 19% na systems loss which will be shouldered by Aleco. 19% po ang shoulder kang Aleco from the coffers of Aleco. So 10.25%, yan lang po ang allowed kang ERC to collect from the MCOs. O kaya safe po ang mga dumaan ang mga MCOs dahil allowed na systems loss to be collected to the MCOs. So the 19 that is the excess,
it will be Pasa sa consumer. dahil po, ang papasa sa consumer, allowed kang ERC is 10.25%. Okay po, tama po. Others, same na office. Ah. Same people, saan ang kukuha? Dahil po, it will be part of the losses of the Aleco. Kasi, it will be shouldered by Aleco. Nyaon po yan sa, sa copper stamp, itong babayadan. Ngunyan, kung nag-attender po kamukang AGMA, ang sa tuyang AGM, si Willie Buxit, nagsabi duman na more or less, ang equivalent kan 1% financially is 5 million. O, kumputon ta na lang po ang 5 million times the 19% remaining. Iyan po ang lugi per month kang Aleco. Iyan po ang tig-shoulder kang Aleco. Although ang tigpapasa ta sa MCO is only 10.25%, but gabos man po tagiraray nalulugi dahil member consumers po mga kita, kag sa diri kita ang Aleco, kaya part kita duman manggiraray kang 19%. Although it's not being passed to the bills, to our bills. Yan ang nakaano sa ERC. So, ining 19%, multiply mo daw sa 19. Kung 5 million times 19. Correct. Mr. Presiding Officer. Recognized Councilor Alfonso, Director Roy. I hope this discussion leads to paano na hihiling an accurate na consumption duman sa haralang kawo na. Story short, ang Aleco nagibo ng mga means to cut these losses. And one of the tangent solutions that we found to be effective ay na to cluster the meters to avoid illegal connections. Ini po na mga mga mahabon sa kuryente. Talagang difícil na eh. Because all of this, kaya nagsabi ako naman sa systems laws na, which is yung 19 pa. So kung may pahiling sa Indo, na this is actually part kan responsibilidad ta bilang mga konsumidores na matabangan ang Aleco na dahil naman taas pa ang systems law. So, part of the solution, one of the tangent solutions is ining clustering. Pagkaigwa kay mga illegal connections na illegal nga ni, dahil hindi naaraman, dahil naaraman, plus mga jumper, that becomes part of the system's loss. Exactly Tama? po. The bulk Thank of you. the system's loss po sa illegal connections. Yan po ang bulk ang Kaya yung ang puro may kong tighagad, lalo na po duman sa AGMA na we are all responsible na pasensohon ta po ang Aleco na may nahiling kang nag-illegal, ipaisi sa Aleco so that we can do the necessary action. So, paano po nahihiling kang lineman or sumiter reader? So, eksaktong consumption kang harong kung halang kawo na sumetro duman sa poste. Sa mga meter reader, they have the necessary equipment para mahiling po talaga accurately itong mga nyaon po duman sa metro. Iba po siyang teleskopyo. But unfortunately po, kitang mga consumers, they po kita kayan na equipment para mahiling ta to validate on our own so reading po duman. But we would like to ask your trust na tama po ang reading kang meter reader ta. Dahil man po talaga sindang rason para masala kan reading ninda. In fact, pwede taman iyan mabalidate based po duman sa current, present, tapos current naman sa mga succeeding bills sa history. Kaya duman na lang po kita pwede mag-validate. Maski data na hilingon ito. Sir, pero meron po kita na clock ammeter during the apprehension activity. May ginagamit pong gadget. Alam ko na. Ang tigapot ni Kagawad is kung paano mababalidate kang customer. So, reading duman, accuracy. Dahil po talaga yan. Unfortunately, Kagawad, dahil po ang kaya na MCO na pwede talagang mabalidate niya. But ang sa kuya man, pwede tang mabalidate based on the readings. Kung may question nga ni duman, opo, may man kita duman. And, pwede man, kung may line man, ipaklam ta. If you are doubtful of the reading, may man po kita dyan, may means na ikaklam ta po yan, tanganing mahiling ta ang consumption ka base sa
clamp meter. Thank you po, Director Roy Cometa. Thank you, Mr. Presiding Officer. I'm satisfied with the answer, although, syempre, makaugma na daiki on the part of the consumer, dahil niya ma-confirm kung iyon sa consumption niya talaga. Although, sabi mo nga ni, naghagad ka mo kang tiwala kang consumer, na dahil man siya dadayaon kang meter reader. Thank you, Mr. Chair. Yes, I yield to Honorable Bermas. Recognize Councilor Bermas. May assurance naman tabi kita manugod duman sa maski 3 hours na wala they na maano reconnection kita tabi ma'am. Actually, Medyo okay na ito eh. Apo. Actually, let me Recognize the Honorable Kagawad Bermas. Actually, yun nga ang ni ma'am. Sabi ko sa iya, kindly take note so that on my part as member of the board, I can take it up to the board meeting so that we can find solutions duman sa na issue na ini, and we hope that really we can find the necessary action on this matter. You po, let me assure you na gibon niyo po yan. Mr. Presiding Officer, Recognize Councilor Alvarado. may experience man nga ako dyan. Uwin kataningin ka kulang harong na dahil man natawo, nagkikwa dyan kibil na 15 pesos, 10 pesos ito. Pero nagbayad ako reconnection fee, 200. Kaya bayaran ko, 200 pesos plus 15 pesos. 215 pesos siguro ito. Kaya yan ang medyo bakong magayaw na parang bill mo 15 pesos, reconnection mo 200 pesos. So dahil man nga talaga pinutulang. Basta pinabayad sa ako duman sa opisina. So I paid it. Anyway, ang ano nilang po diyan that we will take the necessary actions kasi as Ma'am Lay has mentioned, dapat lang po na magbayad kang reconnection fee if actually na disconnect. Yun po. Actually may gusto akong i-share sa inyo diyan, lalo na sa mga MCOs na naka-experience ki arog kayo. Ano ang gusto nindo? I-disconnect ka mo talaga during that time, tapos dahil naka mo magbayad duman, ang gibuhon mo na lang kasi may mga disconnectors po na pag nakihuron dahil may nangyayon disconnect na mabayad. To avoid the hassle, dahil na siya di-disconnect baga din, takon i-disconnect siya, mahalik na duman sa disconnector, mabayad ka ngunyan, that will be considered in the data kan Aleco, sa database kan Aleco na disconnected ka. Kaya nagbayad ka ngunyan, tama lang na nagbayad ka, disconnected ka. Naghalik na so disconnector, mabalik sa imo 3 days, 4 days dahil sa kadaklan kan na disconnect. So hassle sa imo, kung sa kuya baga nagito na ako, nag-request kang reconnection, nag-abot sa imo 3 or 4 days na. Kaya minsan, to avoid the hassle, tigtatarama na lang na ang ibig ko sabihin, garo nagsisingil sindaki reconnection because in fact, you are actually dapat dinisconnect ka na. To avoid the hassle lang, kaya ka na dinisconnect. Kung magbalik sa imo after 4 days, mas nakula so hassle duman sa MCO. Yuman po ini ang kagayunan po na maski nagbayad ka kang kang reconnection because you are actually should have been disconnected. Tama po. Kaya nga, ito nga, ang ibig ko sabihin, dapat nakalampas na ko ito. Nakalampas na ko ta. Ay, 48 po, kagawad. 48 po ang alert ka na extended. Yung man sana ang ta dyan. But anyway, yun ang ko po, ko na lang po sa, sa board.